Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang hamon, at kontemporaryong isyong panlipunan. Isang sulyap sa suliraning pangkapaligiran, sa Pilipinas at daigdig. Ang ating planeta ay nahaharap sa maraming hamon, at ang mga suliraning pangkapaligiran, ay isa sa mga komplikadong isyu ng ating panahon. Mula sa patuloy na pagbabago ng klima, hanggang sa pagkasira ng mga likas na yaman, ang mga epekto nito ay ramdam natin dito sa Pilipinas, at sa buong mundo. Higit pa rito, ang mga isyong ito ay malalim na nakaugnay sa ating lipunan, na nagdudulot ng iba't ibang kontemporaryong suliraning panlipunan, na kailangan nating harapin ng sama-sama. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang mga pangunahing hamon na kinakaharap natin, pagdating sa kapaligiran. Susuriin natin kung paano naaapektuhan ng mga ito ang ating pang-araw-araw na pamumuhay, ang mga komunidad, at maging ang kinabukasan ng ating mga susunod na salinlahi. Sama-sama nating tuklasin ang mga ugat ng mga problemang ito, at ang mga posibleng hakbang, na maaari nating gawin, upang makatulong sa paglutas nito. Ano nga ba ang suliraning pangkapaligiran? Madalas nating marinig ang mga salitang suliraning pangkapaligiran, pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Sa pinakasimpleng paliwanag, ito ay tumutukoy sa mga problema o isyo, na may kinalaman sa ating kalikasan at kapaligiran. Ito ang mga kondisyon, kung saan ang ating kapaligiran ay nasisira, nagbabago sa negatibong paraan, o nawawalan ng balanse. Sino at ano ang apektado? Hindi lamang ang mga puno o ilog ang apektado ng mga suliraning ito. Malawak ang saklaw nito. Tao, direktang naaapektuhan ang ating kalusugan, kabuhayan, at maging ang ating seguridad. Halimbawa, ang polusyon sa hangin ay nagdudulot ng sakit sa baga, habang ang pagbaha ay sumisira sa mga tahanan at sakahan. Ang kakulangan sa malinis na tubig, ay isa ring malaking problema, na direktang tumatama sa bawat isa sa atin. Hayop. Maraming hayop ang nawawalan ng tirahan dahil sa deforestation, o pagkasira ng kanilang natural na habitat. Ang polusyon sa tubig at lupa ay nakalalasan din sa kanila, na humahantong sa pagkaubos ng kanilang lahi. Halaman. Ang mga halaman, na mahalaga para sa produksyon ng oxygen at bilang pagkain, ay naaapektuhan din ng pagbabago ng klima, polusyon, at pagkasira ng lupa. Ang mga ito ay maaaring mamatay o hindi na makapagparami. Likas na yaman. Ang mga yamang ito, tulad ng tubig, lupa, hangin, mineral, at enerhiya, ay ang pundasyon ng ating planeta. Kapag nasira o naubos ang mga ito, mawawalan tayo ng kakayahang suportahan ang buhay. Sino ang may gawa? Ang mga suliraning pangkapaligiran, ay maaaring magmula sa dalawang pangunahing dahilan. Gawa ng tao. Ito ang mga problemang dulot ng mga gawain ng tao. Kabilang dito ang polusyon, deforestation, overfishing, at maling paggamit ng yaman, urbanisasyon at industrialisasyon, at climate change. Gawa ng kalikasan. Ito naman ang mga problemang likas na nangyayari, bagamat minsan, ay pinalalala pa ng mga gawain ng tao. Kabilang dito ang mga natural na kalamidad, at pagbabago ng klima. Sa madaling salita, ang suliraning pangkapaligiran ay isang malaking usapin, na nakaaapekto sa lahat ng may buhay sa ating planeta. Mahalagang maunawaan natin ito, upang makagawa tayo ng mga hakbang, para sa mas maayos at malusog na kinabukasan. Pagkilala sa iba't ibang mukha ng suliraning pangkapaligiran. Ang ating planeta ay puno ng kagandahan at likas na yaman, ngunit kasabay nito, ay nahaharap din tayo sa iba't ibang uri ng suliraning pangkapaligiran. Ang mga problemang ito ay hindi iisa lamang ang anyo.
Mayroon itong iba't ibang mukha, na nakaaapekto sa ating lahat sa magkakaibang paraan. Mula sa polusyon na ating nalalanghap, hanggang sa pagkawala ng mga natatanging tirahan ng hayop, mahalagang maunawaan natin ang mga ito, upang mas mapangalagaan natin ang ating tahanang mundo. Pagkakaiba ng man-made, at natural na suliraning pangkapaligiran. Ang mga suliraning pangkapaligiran, ay mga isyu o problema, na may kaugnayan sa pagkasira ng ating kapaligiran, at balanse ng ekolohiya. Maaari itong sanhi ng iba't ibang mga kadahilanan, at upang mas maunawaan natin ang mga ito, mahalagang paghiwalayin natin ang mga ito sa dalawang pangunahing kategorya. Ang mga man-made o gawa ng tao, at ang mga natural o likas na suliranin. Man-made na suliraning pangkapaligiran. Ito ay mga suliraning pangkapaligiran, na direktang resulta ng mga gawain, kapabayaan, o pagpapasya ng mga tao. Kadalasan, ang mga problemang ito ay maaaring maiwasan o mabawasan, kung may sapat na pag-iingat, at responsableng paggamit ng ating likas na yaman. Mga halimbawa nito, ay polusyon sa hangin at tubig. Ito ay resulta ng mga kemikal, basura, at iba pang mga kontaminant, na ibinubuga sa ating kapaligiran mula sa mga pabrika, sasakyan, at mga tahanan. Illegal logging. Ang walang habas na pagputol ng mga puno sa kagubatan, ay nagdudulot ng pagkaubos ng ating likas na yaman, pagkasira ng mga tirahan ng hayop, at pagtaas ng panganib sa pagbaha at landslide. Overmining. Ang labis at hindi responsableng pagmimina, ay sumisira sa ating mga bundok at lupa, nagdudulot ng polusyon sa tubig, at nagpapalala sa mga natural na sakuna. Illicit wildlife trade. Ang illegal na pangangalakal ng mga hayop, ay nagdudulot ng pagkaubos ng mga endangered species, at pagkasira ng biodiversity. Illegal fishing. Ang paggamit ng mga illegal na paraan ng pangingisda, tulad ng dinamito o cyanide, ay sumisira sa mga coral reefs, at iba pang mga marine ecosystem, na nagiging sanhi ng pagkaubos ng mga isda, at iba pang yamang dagat. Natural na suliraning pangkapaligiran. Ito ay mga suliraning pangkapaligiran, na sanhi ng likas na proseso ng kalikasan, na kung saan hindi direktang kontrolado ng tao. Bagamat hindi natin maiiwasan ito, maaari tayong maghanda, at pagaanan ang kanilang epekto. Mga halimbawa nito, ay lindol. Ang paggalaw ng lupa, ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa mga infrastruktura, at buhay ng tao. Bagyo. Ang malalakas na bagyo, ay nagdudulot ng pagbaha, landslide, at pagkasira ng mga pananim at ari-arian. Tsunami. Ang malalaking alon na sanhi ng lindol sa ilalim ng dagat, ay maaaring magdulot ng malawakang pagkasira sa mga coastal areas. Pagputok ng bulkan. Ang pagsabog ng bulkan, ay nagbubuga ng abo, lava, at mga nakalalasan na gas, na maaaring makasira sa kapaligiran at kalusugan ng tao. El Niño at La Niña. Ang mga natural na fenomeno na ito, ay nagdudulot ng matinding tagtuyot o labis na pag-ulan, na nakaaapekto sa agrikultura at ekonomiya. Mahalaga na maunawaan natin ang pagkakaiba ng dalawang uri ng suliraning pangkapaligiran, upang mas maging epektibo ang ating mga hakbang, sa pangangalaga ng ating planeta. Sa pamamagitan ng pagiging responsable sa ating mga gawain, at paghahanda sa mga natural na sakuna, makakatulong tayo sa pagprotekta ng ating kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Ang madilim na mukha ng illegal logging. Pagninilay sa mga dahilan at epekto nito. Sa patuloy na pag-usad ng ating mundo, ang pangangailangan natin sa mga likas na yaman, ay tila walang katapusan. Isa sa mga pinakakritikal na isyong pangkapaligiran na ating kinakaharap, ay ang illegal logging, o illegal na pagputol ng mga puno. Hindi lamang ito simpleng pagkuha ng kahoy, ito ay isang komplikadong problema na may malalim na mga dahilan, at malawakang epekto sa ating kalikasan at lipunan. Bakit nangyayari ang illegal logging? Maraming salik ang nagtutulak sa patuloy na paglaganap ng illegal logging. Mataas na demand sa kahoy. Ang kahoy ay nananatiling pangunahing materyales sa konstruksyon, paggawa ng muebles, papel, at marami pang iba.
Dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon at pag-unlad ng ekonomiya, tumataas din ang demand para sa mga produktong gawa sa kahoy, na nagbibigay daan sa illegal na operasyon, upang matugunan ito. Mahinang pagpapatupad ng batas. Sa maraming lugar, ang pagpapatupad ng mga batas laban sa illegal logging ay mahina. Kakulangan sa pondo, korupsyon, at kakulangan sa tauhan, ay ilan lamang sa mga dahilan, kung bakit nagiging madali para sa mga illegal na mangangahoy na makalusot. Kahirapan. Para sa maraming komunidad, lalo na sa mga malalapit sa kagubatan, ang illegal logging ay nagiging isang paraan, upang kumita at makaraos sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kawalan ng ibang mapagkakakitaan ay nagtutulak sa kanila, na pumasok sa ganitong mapanganib na gawain. Ang malagim na epekto ng pagkaubos ng mga puno. Ang pagkawala ng ating mga kagubatan dahil sa illegal logging, ay may malubhang kahihinatnan. Pagbaha. Ang mga puno ay nagsisilbing natural na espongha, na sumisipsip ng tubig ulan. Kapag nawala ang mga ito, mas madaling umapaw ang mga ilog, at magdulot ng malawakang pagbaha sa mga komunidad. Pagguho ng lupa. Ang mga ugat ng puno ang humahawak sa lupa. Kung walang mga halaman at hayop, madaling gumuho ang lupa, lalo na sa mga dalisdis, na nagiging sanhi ng mapaminsalang landslide. Pagkawala ng tirahan at hayop. Ang mga kagubatan ang tahanan ng milyon-milyong uri ng halaman at hayop. Ang illegal logging ay sumisira sa kanilang natural na habitat, na nagtutulak sa kanila patungo sa extinction. Ang illegal logging ay isang malaking hamon, na nangangailangan ng sama-samang pagkilos mula sa pamahalaan, mga komunidad, at bawat isa sa atin. Ang pagsuporta sa mga batas, pagpili ng mga sustainable na produkto, at pagpapalaganap ng kaalaman, ay ilan lamang sa mga hakbang na maaari nating gawin, upang labanan ang problemang ito. Overmining. Ang halaga ng mineral, at ang kapalit nito sa kalikasan. Sa ating modernong mundo, ang mga mineral ay mahalagang bahagi ng halos lahat ng bagay na ating ginagamit. Mula sa mga gadgets na hawak natin, sa mga sasakyang ating sinasakyan, hanggang sa mga infrastrukturang bumubuo sa ating mga syudad. Ngunit, ang walang habas at labis na pagmimina, na kilala bilang overmining, ay nagdudulot ng malubhang suliraning pangkapaligiran, na hindi dapat balewalain. Bakit nagaganap ang overmining? May dalawang dahilan kung bakit laganap ang overmining. Mataas na pangangailangan sa mineral. Ang patuloy na paglaki ng populasyon at pag-unlad ng teknolohiya, ay nagpapataas para sa iba't ibang uri ng mineral tulad ng tanso, ginto, karbon, at iba pa. Ang pangangailangang ito, ay nagtutulak sa mga kumpanya na magmina, ng mas marami at mas mabilis. Negosyong nakatuon sa kita. Para sa maraming mining companies, ang pangunahing layunin ay ang pagkamit ng malaking kita. Kung minsan, ang pagtugon sa mabilis na pagkuha ng mineral ay nauuna, kaysa sa pagsunod sa mga environmental regulations, na humahantong sa labis na mapanirang operasyon. Ang malaking kapalit ng pagmimina. Ang walang kontrol na pagmimina, ay may malalim na mapanirang epekto sa ating kapaligiran. Pagkasira ng kabundukan. Ang malalaking hukay na naiiwan matapos ang pagmimina, ay sumisira sa natural na tanawin ng kabundukan. Ang pagtanggal ng lupa at bato ay nagpapahina sa istruktura ng lupa, na maaaring maging sanhi ng landslide, at pagkawala ng mga tirahan ng mga hayop at halaman. Kontaminasyon ng tubig. Ang mga proseso sa pagmimina ay kadalasang gumagamit ng mga kemikal, na maaaring tumagas at mahalo sa mga ilog, lawa, at maging sa groundwater. Ang mga kemikal na ito, tulad ng heavy metals ay nakalalasan sa mga buhay tubig, at maging sa mga taong umiinom ng kontaminadong tubig. Ang acid mine drainage ay isa ring malaking problema, kung saan ang tubig na dumadaloy sa mga minahan, ay nagiging acidic at nakalalasan. Pagkawala ng biodiversity. Ang pagkasira ng mga kabundukan at kontaminasyon ng tubig, ay direktang nakaaapekto sa mga halaman at hayop, na naninirahan sa mga apektadong lugar.
Maraming species ang nawawalan ng tirahan at pinagkukunan ng pagkain, na humahantong sa pagbaba ng kanilang populasyon, o tuluyang pagkaubos. Ang overmining ay isang seryosong isyu, na nangangailangan ng mas mahigpit na regulasyon, masusing pagpapatupad ng batas, at paggamit ng mas responsableng mga pamamaraan sa pagmimina. Mahalaga ring isaalang-alang ang pangmatagalang epekto nito sa ating planeta, kaysa sa panandaliang kita lamang. Ang pagkawala ng kagubatan, deforestation at forest degradation. Ang ating mga kagubatan ay napakahalaga sa buhay sa mundo. Sila ang tahanan ng napakaraming uri ng halaman at hayop, at gumaganap ng kritikal na papel sa pagpapanatili ng balanse ng ating planeta. Gayunpaman, ang dalawang suliraning ito, deforestation at forest degradation, ay patuloy na nagbabanta sa ating mga kagubatan. Ano ang deforestation at forest degradation? Deforestation. Ito ay tumutukoy sa tuluyang pagkawala ng mga kagubatan. Ito ay nangyayari kapag ang mga puno ay pinuputol, at ang lupa ay ginagamit para sa ibang layunin, tulad ng agrikultura, pagtatayo ng mga lungsod, o pagmimina. Ang mga kagubatan ay nawawala ng permanente sa prosesong ito. Forest degradation. Ito naman ay ang unti-unting pagkasira ng kalidad ng isang kagubatan. Bagaman hindi tuluyang nawawala ang mga puno, ang kalusugan at pagiging produktibo ng kagubatan ay nababawasan, dahil sa mga gawain tulad ng sobrang pagpuputol ng puno, polusyon, o malalaking sunog. Mga epekto ng deforestation at forest degradation. Ang pagkawala at pagkasira ng mga kagubatan ay may malawakang epekto sa ating kapaligiran at sa ating buhay. Climate change. Ang mga kagubatan ay nagsisilbing carbon sinks, ibig sabihin, sinisipsip nila ang carbon dioxide mula sa atmosfera, na nakatutulong upang mabawasan ang epekto ng greenhouse gases na nagpapainit sa mundo. Kapag nawala ang mga puno, ang kakayahan ng planeta na sumipsip ng carbon dioxide ay nababawasan, at ang nakaimbak na carbon sa mga puno ay nalalabas, na nagpapalala sa climate change. Pagbaba ng supply ng malinis na tubig. Ang mga puno ay gumagawa ng oxygen, sa pamamagitan ng photosynthesis. Ang pagkawala ng malalawak na kagubatan, ay nangangahulugan ng pagbaba sa produksyon ng oxygen, at pagtaas ng konsentrasyon ng mga pollutant sa hangin, na nakakaapekto sa kalidad ng hangin na ating nilalanghap. Pagkawala ng tirahan ng mga hayop. Ang mga kagubatan, ang natural na tahanan ng milyon-milyong species ng halaman at hayop. Kapag nawala ang mga ito, nawawalan din ng tirahan, pagkain, at proteksyon ang mga hayop. Marami ang hindi nakaka-adapt sa bagong kapaligiran, na humahantong sa pagbaba ng kanilang populasyon, at maging sa extinction. Ang deforestation at forest degradation, ay kadalasang dulot ng pagpapalawak ng agrikultura, illegal logging, pagmimina, at hindi maayos na pagpaplano ng infrastruktura. Ang pagtugon sa mga isyong ito, ay nangangailangan ng sama-samang pagkilos mula sa mga pamahalaan, industriya, at komunidad, upang mapangalagaan ang ating mga natitirang kagubatan para sa kinabukasan. Illegal fishing. Isang malaking problema. Ang illegal fishing, o ilegal na pangingisda, ay isang malaking problema sa buong mundo. Ito ay tumutukoy sa pangingisda, na labag sa mga batas at regulasyon ng isang bansa, o internasyonal na organisasyon. Ang ganitong uri ng pangingisda, ay nagdudulot ng malaking pinsala sa ating mga karagatan, at sa mga taong umaasa dito. Mga dahilan ng illegal fishing. Ilan sa mga pangunahing dahilan ng illegal fishing, ay kakulangan sa hanap buhay. Dahil sa kahirapan, maraming mga mangingisda ang napipilitang gumawa ng ilegal na paraan upang kumita. Paggamit ng mga mapanirang paraan. Ang paggamit ng dinamita at cyanide, ay nakakasira sa mga coral reefs at iba pang marine habitats, na nagiging sanhi ng pagbaba ng populasyon ng isda. Mahinang pagpapatupad ng batas. Ang kakulangan sa mga resources at personnel, upang epektibong mapatupad ang mga batas sa pangingisda, ay nagpapahintulot sa mga ilegal na aktibidad na magpatuloy. Mga epekto ng illegal fishing.
Ang illegal fishing ay may malawak na epekto. Pagkasira ng coral reefs. Ang paggamit ng dinamite at cyanide ay direktang sumisira sa mga coral reefs na mahalagang tirahan para sa maraming uri ng isda at iba pang marine life. Pagbaba ng populasyon ng isda. Ang labis na pangingisda at ang pagkasira ng kanilang tirahan ay nagdudulot ng pagbaba ng populasyon ng isda na nakakaapekto sa food chain at biodiversity ng karagatan. Pagkawala ng kabuhayan ng mangingisda. Dahil sa pagkaubos ng mga isda, ang mga legal na mangingisda ay nahihirapang kumita, na nagreresulta sa pagkawala ng kanilang kabuhayan. Ang illegal fishing ay isang seryosong problema na nangangailangan ng agarang aksyon. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaari nating protektahan ang ating mga karagatan at ang mga taong umaasa dito. Illicit wildlife trade, panganib sa kalikasan at sa ating kinabukasan. Ang illicit wildlife trade, o ilegal na kalakalan ng mga hayop at halaman, ay isang malubhang suliraning pangkapaligiran, na nagbabanta sa kalikasan at sa ating sariling kabutihan. Ito ay tumutukoy sa ilegal na pagkuha, pagbebenta, at pagpapadala ng mga ligaw na hayop at halaman, pati na rin ang mga produkto mula sa mga ito. Ano ang illicit wildlife trade? Ang ilegal na kalakalan na ito, ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga produkto, kabilang ang balat ng hayop, ivory mula sa elepante, sungay ng rhinoceros, exotic na mga alagang hayop, mga bahagi ng hayop na ginagamit sa tradisyonal na gamot, at mga endangered na halaman. Mga nakalulungkot na epekto ng illicit wildlife trade. Ang patuloy na paglaganap ng ilegal na kalakalang ito, ay nagdudulot ng malubhang epekto. Pagkaubos ng mga endangered species. Ang mga hayop at halaman na nasa bingit na ng pagkaubos, ay lalong nalalagay sa panganib, dahil sa pangangaso at ilegal na pagkuha para ibenta. Ang demand para sa mga ito, mapaalaga man, gamot, o fashion accessory, ay nagtutulak sa kanilang mas mabilis na pagkawala. Banta sa biodiversity. Ang biodiversity, o ang pagkakaiba-iba ng buhay sa mundo, ay mahalaga para sa kalusugan ng ating planeta. Ang pagkaubos ng mga species dahil sa illicit wildlife trade, ay direktang banta sa pangkalahatang biodiversity. Pagkasira ng ecosystem. Ang pag-alis ng mga hayop o halaman mula sa kanilang natural na tirahan, ay nakagugulo sa balanse ng ecosystem. Halimbawa, ang pagkawala ng isang uri ng predator, ay maaaring magdulot ng pagdami ng populasyon ng mga hayop na kinakain nito, na maaaring humantong sa pagkaubos ng kanilang pagkain. Bukod sa mga epekto sa kalikasan, ang illicit wildlife trade, ay maaari ring maging sanhi ng pagkalat ng mga sakit, mula sa mga hayop patungo sa tao, tulad ng nakita natin sa mga nakalipas na pandemya. Ang paglaban sa illicit wildlife trade, ay nangangailangan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas, pagpapalakas ng internasyonal na kooperasyon, at pagpapalaganap ng kamalayan sa publiko, tungkol sa mga kahihinatnan nito. Ang pagsuporta sa mga organisasyong nagtatrabaho, upang protektahan ang mga ligaw na hayop at halaman, ay isa ring mahalagang hakbang. Ang malawakang epekto, ng suliraning pangkapaligiran. Hamon sa Pilipinas, at sa buong daigdig. Ang mga suliraning pangkapaligiran, ay tumutukoy sa mga problemang may kaugnayan sa kalikasan at kapaligiran, na nakaaapekto sa tao, hayop, halaman, at likas na yaman. Maaari itong dulot ng gawain o kapabayaan ng tao, o ng likas na proseso ng kalikasan. Ang mga isyong ito, ay nagdudulot ng malalim at malawakang epekto, kapwa sa Pilipinas at sa buong mundo. Epekto ng suliraning pangkapaligiran sa Pilipinas. Ang Pilipinas, bilang isang bansang archipelago na madalas daanan ng bagyo, ay labis na apektado ng mga suliraning pangkapaligiran. Ang mga epekto nito ay direktang nararamdaman ng bawat Pilipino. Mas matinding pagbaha, ang deforestation o pagkakalbo ng kagubatan, kasama ang hindi maayos na waste management, at pagbabago ng klima, ay nagdudulot ng mas matindi at madalas na pagbaha. Ang mga flash floods ay isa sa mga suliraning pangkapaligiran, na nararanasan sa bansa.
Pagtaas ng presyo ng pagkain. Ang matitinding kalamidad tulad ng bagyo at tagtuyot na dulot ng climate change, ay sumisira sa mga pananim at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Ito ay nagreresulta sa kakulangan sa supply ng pagkain, at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pagkawala ng kabuhayan. Maraming komunidad, lalo na ang mga umaasa sa agrikultura at pangingisda, ang nawawalan ng kabuhayan, dahil sa pagkasira ng likas na yaman at matitinding kalamidad. Halimbawa, ang illegal fishing at overmining ay sumisira sa marine ecosystems at kabundukan, na direktang nakaapekto sa kabuhayan ng mga lokal. Paglala ng kahirapan. Ang pinagsama-samang epekto ng pagbaha, pagtaas ng presyo ng pagkain, at pagkawala ng kabuhayan, ay nagpalala sa kahirapan sa bansa. Ang mga mahihirap na pamilya ang kadalasang pinakaapektado, at mas nahihirapang bumangon, mula sa mga pinsalang dulot ng mga suliraning pangkapaligiran. Epekto ng suliraning pangkapaligiran sa daigdig. Ang mga suliraning pangkapaligiran, ay hindi lamang limitado sa isang bansa, kundi may global na saklaw, na nagdudulot ng malawakang pagbabago at banta sa buong mundo. Global warming at climate change. Ito ang pinakamalaking suliraning pangkapaligiran sa kasalukuyan. Ang global warming, ay ang patuloy na pagtaas ng temperatura ng mundo, habang ang climate change naman, ay ang malawakang pagbabago sa pandaigdigang klima, kabilang ang pagbabago sa pattern ng ulan, pagtaas ng temperatura, at pagtaas ng lebel ng dagat. Ang pagkawasak ng kalikasan dahil sa modernisasyon, ay isa sa mga sanhi ng pagbabago sa klima. Pagtaas ng lebel ng dagat. Bilang direktang resulta ng global warming, ang pagtunaw ng mga yelo sa poles at glaciers, ay nagdudulot ng pagtaas ng lebel ng dagat. Nagbabanta ito sa mga coastal communities, at maliliit na isla na tuluyang lumubog. Matitinding kalamidad. Ang pagbabago ng klima, ay nagpapataas sa frequency at intensity ng matitinding kalamidad, tulad ng super typhoons, matinding tagtuyot, heatwaves, at wildfires. Ang mga ito ay nagdudulot ng malawakang pinsala sa infrastruktura, agrikultura, at nagiging sanhi ng pagkawala ng buhay. Ang pagharap sa mga suliraning pangkapaligiran, ay nangangailangan ng kolektibong aksyon mula sa bawat individual, komunidad, at pamahalaan sa buong mundo. Ang pagtataguyod ng sustainableng kaunlaran, isang pag-unlad na hindi nakasisira sa kalikasan para sa susunod na henerasyon, ay mahalaga, upang matiyak ang isang magandang kinabukasan para sa lahat. Pagtatapos at pananagutan. Paglalagom, sa mga suliraning pangkapaligiran. Sa ating paglalakbay sa pag-unawa sa mga suliraning pangkapaligiran, ating natuklasan ang kanilang malalim at malawakang epekto, hindi lamang sa ating planeta, kundi pati na rin sa ating sariling buhay. Ito ay isang mahalagang paksa na dapat nating patuloy na pagtuunan ng pansin. Malinaw na ang mga isyong pangkapaligiran, mapaman-made man o natural, ay nagdudulot ng malaking pinsala. Mula sa pagkasira ng ating mga kabundukan at karagatan, pagkawala ng tirahan ng mga hayop, hanggang sa paglala ng mga kalamidad na nakaaapekto sa ating kabuhayan at kalusugan, ang mga epekto nito ay ramdam na ramdam natin. Ating tinalakay, na ang mga suliraning ito ay maaaring magmula sa dalawang pangunahing pinagmulan. Ang mga man-made, na dulot ng ating mga gawain at kapabayaan, at ang mga natural na likas na proseso ng kalikasan. Bagamat hindi natin lubos na makokontrol ang mga natural na kaganapan, ang ating mga kilos bilang tao, ay may malaking papel sa pagpapalala, o pagpapagaan ng mga epekto nito. Ang pinakapundamental na aral na ating natutunan, ay ang kahalagahan ng responsableng paggamit ng likas na yaman. Ang ating planeta, ay may limitadong mga yaman, at ang walang habas na paggamit nito, ay hindi na sustainable. Ang pagpili ng mga produktong eco-friendly, ang pagbabawas ng basura, ang pagtitipid sa tubig at enerhiya, at ang pagsuporta sa mga renewable energy sources, ay ilan lamang sa mga paraan, upang ipakita ang ating responsableng paggamit. Sa huli,
Ang pangangalaga sa kapaligiran ay hindi lamang responsibilidad ng mga pamahalaan o malalaking organisasyon. Ito ay pananagutan ng bawat isa sa atin. Mula sa simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar, hanggang sa mas malalaking hakbang, tulad ng pagsuporta sa mga environmental advocacy, ang bawat maliliit na aksyon ay nagbubunga ng malaking pagbabago. Ang paglalakbay na ito sa mga suliraning pangkapaligiran, ay nagbigay sa atin ng kaalaman, ngunit higit pa riyan, ito ay isang panawagan para sa aksyon. Gamitin natin ang ating natutunan, upang maging mas mapagkalinga sa ating kalikasan, para sa ating sarili, at para sa mga susunod na henerasyon. Ang ating planeta ay naghihingalo, dahil sa mga suliraning pangkapaligiran, at ang Pilipinas, ay isa sa mga pinakaapektado. Ang ating mga aksyon ngayon, ang huhubog sa kinabukasan ng mundo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.